Mga kapuso, kaugnay po sa nasunog na tricycle dito sa Bocaue, Bulacan na naglalaman ng mga paputok. Kumuha tayo ng update. Makapiling natin live ang hepe ng Bocaue Fire Station, si Fire Senior Inspector Maria Lea Sagili. Kapitan, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon din po, sir. Yes. Unang-una, ma'am, yun hubang driver ng tricycle ay sumuko na po ba? Nasa kustudiyo niyo na po? Sinundan po sila ng ating mga kasamahan na pulis. At the same time, yung ating pong kasamahan na investigador ay pinuntahan po siya sa kanilang bahay sa Marilao. Kamusta po ang naging follow-up operation na Kapitan? Sa ngayon po, nandun na po siya sa police station at kinuhanan na po siya ng kanyang initial na statement kung bakit niya iniwan yung kanyang sasakyan dito po. Lumalabas, Kapitan, sa initial investigation, bakit daw niya iniwan itong kanyang tricycle? Yun po, ang unang-una niya pong nabanggit ay natakot po siya. Natakot po siya dahil biglang nagliyab na lang yung kanyang mga dalang paninda po. Lumalabas po na bumili siya ng kanyang paninda sa isang certain Queen Elizabeth na fireworks distributor, and siya po yung kumuha mismo gamit yung kanyang tricycle at dadali niya po ito sa bayan ng Marilao. Okay. Dito lang po siya dumaan. Okay. Anong klase ho ba itong mga paputok na nakakarga? According po sa kanya, halos may 10 piraso po ng yung tinatawag nating pagoda. Nakapak po ito ng mga luces na parang cake yung pataas. Nakabalot po yun. And then, mayroon pong rin siyang mga tinatawag na mini tungkod. Yung mga ganito po ata yung kahaba. And then, yun po, according sa kanya, hindi po yun siya nakabox. Pinatungan lang siya ng kahon doon sa lalagyan doon sa tricycle. And hindi niya po siguro namalayan na mayroon ng nahulog doon sa kanyang pagbabiyahe. Kasi siya na po mismo yung nag-package ng mga paputok. So, ibig sabihin na Captain Sagili, ayon sa initial na pagsisiyasat, ano po ang ugat? Bakit po bigla nagliyab yung kanyang tricycle? Yun po, ang ugat is yung kanyang isang lucis na nahulog, kumaskas po sa pavement ng ating kalsada na nag-start po ng spark. And to consider po na pag po parang luces siya, pag nag-start na siya, dire-diretso, tapos may mga katabi siyang kaparehas niya ng mga fireworks, hindi na po yung titigil. Plus, to consider yung gasolina po ng ating tricycle, yun po yung nagpatagal doon sa sunog, nagpalala. At the same time, yung pong gulong ng ating sasakyan, tapos foam na upuan, yun po talaga ang kinain ng apoy. Captain Sagili, meron palang pulisiya tayong ipinatutupad na ang pagsasakay ng makapaputok sa mga sasakyan na hindi po pala basta-basta. Ano Yes, ba ang regulasyon na dapat malaman ng ating mga kababayan? Ang atin pong regulation na pinapatupad sa 7183, kailangan po na meron pong permit to transport ang isang retailer o isang seller kapag po ang kanilang itatransport ay more than 1,000 kilograms or ang katumbas po nun ay 10 katao na. Opo, so yung una po, na-determine namin, ang ano po namin is sa content, yun po pala, according sa law, is yung complete package na po yun. So kung titingnan mo po yung 1,000 kilograms, ay katumbas po nun 10 katao, which is kung i-consider po natin sa tricycle, hindi naman po siya aabot. So hindi pa po niya kailangan ng permit to transport. Okay. Ano po ang magiging pananagutan ngayon itong sa tricycle ngayon driver? po, dinedetermine namin ang magiging pananagutan nila kung talaga pong meron na siyang business permit na in-apply para dito. Kasi ang una niyang naibigay na kopya sa amin ay yung kopya lamang ng 2017. Yung 2018 po niya, according po sa kanya initially, is kasama daw po niyang daladala during dun sa biyahe niya at nasunog daw po, naiwan dun sa sasakyan, kaya wala siyang maipresenta sa amin. So far, yun po yung i-check po namin at i-validate dun sa mga issuing body ng permit kung talaga pong meron siyang permit for 2018. Kasi po yung meron sa kanya ng 2017 is just a 2-day temporary permit which will start on December 30 and 31 sa pagre-resale ng kanyang mga paninda. Opo. So yung mga kababayan natin, Kapitan Sagili, na bibili lamang ng ilang piraso ng paputok dito sa Bocaue, Yes, sir. at iuwi sa kanilang mga tahanan, hindi po ito nangangailangan ng anumang klase. Hindi naman po, sir. Hindi rin po kaya delikado na ibiyahe. Baka meron po kayong Advice lang po kasi advice, namin, pag bumibili po tayo ng paputok, tanungin po natin yung ating mga binibilhan kung paano po ba ang tamang handling ng ating mga paputok na binibili.
And at the same time, yung pong mga pag-iingat habang ibinabiyahe po ito. And i-sure po natin na well-packed ito pag ibinabiyahe. At ang lagi po nating iwasan po natin siyang ma-expose sa humid temperature, sa mainit. At dun po rin kapag po nababasa, wag na rin po natin siyang sisilyahan. Pagdating naman po, may mga precaution po kasi yung ating mga pailaw or paputok. Say for example, bawal po siyang ma-deform. Pag po na-deform, ina-advise na po yan na wag nang sindihan. Kasi po may tendency siyang sumabog or pumutok. Instead na ilaw lang siya. Captain sa Julie, meron na po ba kayong nahuling nagbebenta ng illegal na paputok, bumibili o nagmamay-ari ng mga Sa illegal amin na paputok? po sa Bureau of Fire, wala pa po kaming nahuhuli sa level namin na nagbebenta ng illegal na paputok. Ngunit ang PNP po ay nagkaroon na ng nakaraang raid last week po ng isang pagawaan po na illegal ng mga paputok. Yun po ay hindi nakapag-secure ng permit on time. Apo. Ano po ginagawa niyo yung mga paraan ngayon para masawata itong mga Sa ngayon mga po, mga pasawayo, no? Umiikot po kami at talagang stricto po namin na binibisita ang bawat isang tindahan. Sinecheck po ang kanilang mga stock rooms kung talagang wala silang tinitindang ipinagbabawal. At sinasabihan na po namin ng mga tindera na turuan ng ating mga mamamayan ng tamang pag-handle po ng kanilang mga binibiling paputok. Although it is licensed and authorized to buy, kaya lang po yung mishandling po minsan ang nagiging dahilan ng ating aberya at mga sunog. Yung mga precautionary measures natin sa mga establishments, kamusta ang preparasyon? Sa patubay, logistics, fire trucks, mga personal ninyo? Sa ngayon po, ang aming regional office ay nagdagdag ng mga kaukulang chemical na pangproteksyon, lalong-lalo na po dito sa area ng Bukawe, Bulacan. Dinagdagan niya po yung aming chemical foam just in case magkaroon po tayo ng malakihang sunog na may kinalaman po sa mga firecrackers. At the same time po, may augmentation po ng mga BFP personnel na ibababa this starting po tomorrow para po madagdagan ng mga taong umiikot at mag-monitor po dun sa mga prone areas natin, lalong-lalo na sa mga tindahan ng mga paputok po. Mga kapuso, ang hepe ng Bukawe Fire Station, si Fire Senior Inspector Maria Lea Sagili. Kapitan, maraming salamat. Thank you very much.